Kailangan siraan mo si Inday Sara at tanggalin mo sa pagiging kandidato sa 2028. Ang pinakamalakas na haligi niya ay ang kanyang tatay na minamahal naman iyayakap ng taong bayan. Yan talaga. Gusto nilang manatili sa kapangyarihan at ang sagabal sa tagumpay ng kanilang pagnanasa ay si Inday Sara at si Pangulong Duterte. Yan ang katotohanan niyan. A prior restraint sa pagpapahayag. Tinatakot mo, sinusupil mo ang kalayaan ng pagpapahayag. Yan pong mga paglabag na yan. Kagaya ng impeachment na yan. Yung impeachment na hindi nila sinusunod ang mga prosedimento na inilatag ng batas. O hindi ba, 3 complaints ang pinail. Dapat sa saligang batas, 10 araw, sa loob ng 10 araw, dapat iyan ay transmit mo na sa Department of Justice. O nga, nangyari ba? Hindi. 2 buwan, mahigit ang nakabinbin doon. O madalit sabi, yan po ang sinasabi ni Presidente Duterte na pag ganito ang ginagawa ninyo, walang kaduda-duda na patungo tayo sa diktadurya. Kasi minimislead nyo ang tao, tinuturo nyo yung GAA na walang blanks. Talaga namang walang blanks yun. Ang merong blanco yung BICAM report na naging batayan basis ng enrolled bill. Yun ang illegal doon. Binabago niyo yung naratibo Nagbibigay kayo ng maling impormasyon. O hindi ba? At saka ang dami. O tingnan nyo, pinaniniwala tayo. Ang mga propaganda nyo, maganda ang ekonomiya. O pero anong katotohanan? Ang katotohanan dyan, hindi masawata ang pagtaas ng mga pangunahing bilihin dito sa ating bansa. In other words, itong sinasabi nilang one-man fake news. Mukhang unang-una, ang tanong ko doon sa executive secretary na nagsabi na, ano ba ang maling impormasyon o fake news na ikinalat ni Presidente? Wala ka namang binabanggit Generality, palibasa na wala. Ano ba? Kung sasabihin mo, hindi, sinasabi niya na nagnakaw at nagbenta ng gold reserves ang administrasyon. Teka muna. Alam po ninyo, yung issue yan, matagal na tinutuligsa kasi nga hindi nila sinabi na nagbebenta pala sila ng gold reserves. Merong nag-expose na I don't remember now who. And nagtatanong, kailan kayo nagbenta, kanino nyo binentahan at magkano? Ilang buwan na yan na tinatanong, hindi kayo sumasagot? Kung hindi kayo sumasagot, ano pa ang magiging conclusion nyo? Ibig sabihin, tinatago nyo. Kung ilang gold reserves ang binenta nyo, magkano at kanino? Kasi pag nagbibenta tayo ng reserves, ibig lang sabihin yan, wala na tayong pera para pondohan ang lahat ng mga serbisyo. Ngayon sumagot kayo. Meron akong nabasa kaninang sagot. Ang sabi nila, noong 2024 pa daw, as early as 2024, nagbenta sila ng gold reserves ng, hindi tayo nagkakamali, mga 26 plus tons na nagkakahalaga daw ng mataas. Mga 15 plus dollar per ounce. Hindi nyo pa rin sinasagot. Kailan kayo huling nagbenta? Kasi parang last months ng 2024 of last year yan. Magkano binenta nyo? Hindi nyo pa rin sinasabi. Magkano ang binenta nyo? At sa magkano? Ang sinasabi nyo nung early 2024 pa At kung hindi pa kayo tinuligsa, hindi nyo pa sasabihin. O kaya, walang fake news na ikinakalat si Presidente Duterte. O ngayon, tingnan naman natin. Sino ba talaga ang malahiganting korporasyon
na pinanggagalingan ng mga peking balita. O hindi ba ang gobyerno? It's a giant corporation source of fake news. Bakit kanyo? So, isa-isayin natin. Hindi ba nung inassault, inatake, illegally, unconstitutionally, just lang, magsiserve lang ng warrant of arrest dyan sa KOJC, napanood ng buong mundo dahil may mga videong kumuha ng mga pulis ay armado, armed to the teeth. Armed to the teeth. Meron silang mga dalang high-powered rifles. Kitang-kita sa video eh. Pero nung tinanong si Presidente Marcos Jr. about it, sabi niya, wala namang armado doon. O hindi ba fake news yun? Binabalita niya wala, meron naman talaga. O pangalawa, hindi ba ano ba nangyari doon sa usaping blanks? Hindi ba in-expose? O na may mga blanco yung committee BICAM report. Anong sagot? Wala. Wala. Tingnan ninyo yung batas na yan. Wala. Dalawa sila na pareho daw wala. O, hindi ba fake news yun? Kasi minimislead yung tao, tinuturo nyo yung GAA na walang blanks. Talaga namang walang blanks yun. Ang merong blanco yung BICAM report na naging batayan basis ng enrolled bill. Yun ang illegal doon. Binabago niyo yung naratibo eh. Nagbibigay kayo ng maling impormasyon. O hindi ba? At saka ang dami. O tingnan nyo, pinaniniwala tayo. Ang mga propaganda nyo, maganda ang ekonomiya. O pero anong katotohanan? Ang katotohanan dyan, hindi masawata ang pagtaas ng mga pangunahing bilihin dito sa ating bansa. Pinupukpok tayo, pinarurusahan, pinahihirapan ng mga dati ng mahihirap. Hindi malaman kung paano sila magsusurvive sa araw-araw. Pagkatapos sinasabi pa nila, bumagsak ang bilang ng kriminalidad. Hindi naman totoo, nakikita natin. Kaliwat kanan ang mga ginagawang krimen ng mga kriminal. Ano pa? Sabi nila, okay, yung illegal drugs na yan, wala yan, na-contain na natin. Hindi rin totoo, nagkalat. Ang bayan ng saksi na bumalik with a vengeance, yung illegal trafficking of drugs. Tapos sasabihin, maganda, marami tayong ginagawa. Pero pag tumitingin ka, unlike nung panahon ng Duterte, makikita yung mga infrastruktura, kaliwat kanan, building bridges, building schools, building skyways, expressways, nandyan. Ay, ngayon wala eh. Hindi ba maling propaganda yan na pinapakita sa atin na merong magandang pag-unlad ng ating bansa, ang katotohanan wala. Isa pa, ito, napaka-importante nito. Pinifeed tayo, pinapahayag ang maling balita na yung mga EDCA sites ay nagbibigay ng magandang seguridad sa ating depensa, sa ating bansa, laban sa mga kalaban natin. Pero anong katotohanan? Yan ngang mga base militar na yan na dinagdagan natin ang dinagdagan sa panahon ng administrasyong ito ay inilagay sa panganib ang seguridad ng bansa kasi yung mga Amerikano na naririto ngayon sa atin, ang kalaban niyan ay ang People's Republic of China at galit na galit sila sa ginawa natin at sinabihan tayo sa ating mukha. Kaibigan namin kayo, pero naglalagay kayo ng mga missile center ng mga kalaban namin para kami atakihin dito. Ay, hindi po pwede yan. Kayong unang babanata namin pag nagkakaputukan dito. Yun ang sinasabi ni Presidente Duterte. Isa pa, anong sabi niya? Sabi niya, yung mga kalakaran na binanggit ko sa inyo, yung paglabag sa karapatang pangtao, yung pagpapatawag sa Kongreso kung saan ay hihiyain nila at hiniya nila si BP Inday Sara at ang kanyang mga staff at kung sino-sino pa na nilalabag nila ang karapatan. Yung pagpapatawag ng mga vloggers na yan, yung mga political commentators at iba pang mga merong plataforma sa social media upang sila ay imbestigahan. Imbestigahan ng ano? Yan po ay labag sa saligang batas. That
is a prior restraint sa pagpapahayag. Tinatakot mo, sinusupil mo ang kalayaan ng pagpapahayag. Yan pong mga paglabag na yan. Kagaya ng impeachment na yan. Yung impeachment na hindi nila sinusunod ang mga prosedimento na inilatag ng batas. O hindi ba, 3 complaints ang pinail. Dapat sa saligang batas, 10 araw, sa loob ng 10 araw, dapat iyan ay transmit mo na sa Department of Justice. O nga, nangyari ba? Hindi. 2 buwan, mahigit ang nakabinbin doon. O madalit sabi, yan po ang sinasabi ni Presidente Duterte na pag ganito ang ginagawa ninyo, walang kaduda-duda na patungo tayo sa diktadorya. Ano ba ang ibig sabihin ng diktador? Ang diktador hindi sumusunod sa batas, hindi sumusunod sa saligang batas. Ayun ang mga isinaysay ko sa inyong paglabag sa karapatang pangtao, sa grupo, sa religious group, sa mga pinatatawag nila, sinisira nila, nilalabag nila mga kaparapatan. Yun ay mga marka ng isang diktadorya. Kaya sinasabi ni Presidente, mukhang patungo tayo doon. Ano pa ba? Wala naman. ang hirap dito, may mga bago silang mga tagapagsalita. Aba, para mga palengkera. Bira ng bira. Hindi nag-iisip. Hindi nakukuha yan sa mga pasigaw-sigaw at pakantsaw-kantsaw. Magbigay kayo ng payag na may katwiran. Malumanay na may katwiran. Hindi nyo madadala sa mga pampalengking estilo. Punta kayo doon sa Divisoria. Doon kayo magkipag-away. Sabi dito, attorney ni Susan Osilios, para bang walang konsensya itong gobyerno na ito, Attorney Sal. Conscienceless government, sabi ng isang mong taga-subaybay, attorney. Hindi lang, mali siya doon. Anong parang walang konsensya? Tanggalin mo yung para maging totoo. Walang konsensya. Hindi wala. Lalo pat, Attorney Sal, nauugnay yung inyo pong magandang paliwanag sa paggunita po sa usapin ng diktadurya ngayong araw. Ginugunita ang 13th anniversary ng EDSA People Power Revolution. Para sa kaalaman ng ating mga manonood, ano bang sitwasyon noon, Attorney Sal, sa matandang Marcos at sa kasalukuyang administrasyon na isa po kayo sa mga lumaban noong mga unang panahon? Alam po ninyo, hindi ko maintindihan bakit natin pinagdiriwang ang isang EDSA revolution. Na isang revolusyon na hindi naman totoong revolusyon. Kasi pag sinabi mong revolusyon, ito ay magiging daan ng pagbabago ng sistema, politika at ekonomiya. Ito ay magiging daan ng pag-unlad ng isang bansa. Aba, ilang taon na ba? Ano bang year yung EDSA Revolution? 1965? 65 ba yun? Pero 39 years na. Pero meron bang nakita tayong pagbabago? Wala naman, di ba? Yung mga may hawak ng kapangyarihan, mga tiwali pa rin. Puro pagnanakaw sa gobyerno ang naririnig nating nangyayari sa ating bansa. Nilalabag pa rin ang mga karapatang pangtao. Wala eh. Kaya what are we celebrating about? Kaya ako kontrang-kontra dyan sa pag-celebrate. Alam mo, nung tayo ay, nung 39 years ago, nung nag-break away tayo sa Aquino government at sinuporta natin si Marcos Sr. Sa punto ng paglabag sa karapatang pangtao niya. Kasi doon tayo masyadong sensitive. Pag nilalabag mo ang karapatang pangtao, hindi tayo makakapayag. Nung panahon na yon, gumawa po ako ng artikulo. Sabi ko, EDSA Revolution, a revolution that never was. Kasi nga, a revolution is a vehicle for change, but it never provided us the change that everyone expected to have. Kaya, useless. Useless revolution, sabi ng tatanong dito, Attorney Sal. Ito bang revolution, Attorney, sa pagitan laban ng Marcos at Aquino? May mga nagsasabi kasi, Attorney Sal, sa ating mga netizen na noon kung laban sa mga Aquino, ngayon naman, laban sa pagitan ng Marcos at ng Duterte. Hindi.
ang katotohanan niyan, ang talagang pangunahing layunin, ay hindi lang pangunahin, yun lang ang layunin. Kailangan siraan mo si Inday, Sara, at tanggalin mo sa pagiging kandidato sa 2028. Ang pinakamalakas na haligi niya ay ang kanyang tatay na minamahal naman niyayakap ng taong bayan. Yan talaga. Gusto nilang manatili sa kapangyarihan at ang sagabal sa tagumpay ng kanilang pagnanasa ay si Inday Sara at si Pangulong Duterte. Yan ang katotohanan niyan. Attorney Sal, bago tayo dumako sa isang balita, ano po ba ang assessment ninyo, sir, doon po sa naging rally sa Cebu? Marami kasi nagsasabi ng mga taga-kabilang kampo na mga taga-pagtanggol ng administrasyon na fake daw yung ganoong karaming crowd at ang kumakalat daw ng mga drone shots sa social media ay drone shot daw ng mga concert at hindi daw doon sa event sa Mandaue City. Ako ay nandun. Ako nga talagang gulat na gulat, pleasantly surprised sa dami ng tao. Katunayan, hindi nga kami makapasok Dahil sa dami nga ng tao. Pati nga paglabas, gusto ko nang lumabas na earlier. Ay hindi, dahil nga sa kapal ng tao, hindi ko makalabas. Ang oras pa ako nanatili doon sa tent. Talagang napakarami ng tao at hindi naman katakataka. Kaya pleasant surprise kasi kahit na umulan, di umalis ang tao. Inantay talaga. Gusto magpa-picture kay Presidente Duterte. Alam mo yung pagkamatay ng isang siya may rebelding leader ng NPA-CPP? Ano Yes. pangalan niya ulit? Maria Malaya, sir. Paano siya namatay? Namatay pa siya sa ambush, namatay sa sakit. Sa isang enkwentro, Attorney Sal. Yun po, kahit namatay na yung mga leader ng teroristang komunista, hanggat ang mga kalakaran na nagbunsod ng kabuhay ng isang grupong CPP-NPA, kahit na napatay ninyo ang mga leader, ay hindi masusugpo ang buhay ng CPP-NPA. Ang makakatalo sa kanila ay yung pagtugon sa mga pangangailangan ng taong bayan kung saan sila naroon. Kasi ginagamit nila na hindi pinapansin ang kanilang mga kalagayan. Kaya nga napupuri natin si Marcos Jr. dahil yung NTF-ELCAC hindi niya binuwag. Tinuloy niya. Kasi yan ang talagang nakasira sa kanila. At ang may ideya niyan ay ang Pangulong Duterte. Nung yun ay binuhay nila, nilunsad nila, talagang marami ang bumagsak ng grupo ng teroristang rebelding NPA-CPP sa mga lugar nila. Kasi nga, nakita nila yung gobyerno ay lumapit na sa kanila at binigyan sila ng trabaho, pinalago ang kanilang bayan, binigyan ng mga ayuda na kailangan upang sila ay umunlad. O kaya nawala na yung sandata ng kalaban na sabihin, hindi kayo pinapansin ng gobyerno, dito na kayo sa amin. Yun ang totoo. Yan ang talagang katotohanan dyan. Hindi fake news yun. Magaling talaga yan si Ed Pamintuan. Dating mayor ng Angeles yan bilang chairperson ng Clark Development Corporation. Talagang maaasahan mo yan. Yung mahabang konsepto niya, maganda yan. Para hindi nahihirapan ang mga biyero. Sana, yung ginagawa nila sa Clark, mangyari din dito sa NAIA. Para mas maganda, matutuwa ang tao. Magiging appreciative. Siguro malapit na rin kasi si Ramon ang nagpapatakbo ngayon Kaya pag si Ramon ang pagkaroon ng mga pagbabago, i-introduce siya mga reforma, sigurado maganda ang inaharap ng mga pasahero sa NAIA. Kaya lalong tayo natutuwa pag narinig natin na lumalakas yang si Pastor Kibuloy sapagkat kailangan ng taong bayan ang kagaya ni Pastor Kibuloy, 53. Oo, tsaka maraming mga religious organizations, Attorney Sal, maliliit or malalaki, Luzon, Visayas, Mindanao, ang talagang nag-iimbita. Halos nga, Attorney Sal, araw-araw,
may schedule ng speaking engagements ang mga representative ng Pastor Apollo C. Quiboloy for Senator Movement, iba't ibang bahagi ng Pilipinas, Attorney. Pag pinag-uusapan yung halalan, ano, ako nayayamot ako. Kasi araw-araw naglalakbay tayo eh. Dumarang tayo sa EDSA, Rizal, Laguna, dyan, kung saan lugar sa Luzon. Naiinis ako na nakikita ko naglalaki ang mga billboards na hindi ko maintindihan bakit pinayagan natin. Supposed to be, nung ilang taon na nakakaraan, lahat ng mga nakarang halalan, bawal ang mga huge billboards, malahiganting billboard. Sapagkat yon ay hindi pantayang labanan sa mga walang pera. Ang meron lang pera, makakalagay ng mga billboards. So madali sabi, hindi level ang playing fields. Hindi ko maintindihan bakit pumayag itong COMELEC nito. Ano bang klaseng uri ng pamamahali yan? Pamamahala. Dahil ba yung mga may kaya ay napakiusapan kayo? Yung may mga pera at yung mga konektado sa administrasyon. Kasi karamihan ng mga malalaking billboard sa expressway, highway, lahat ng mga dinaanan ko, naku, naglalaki yan talaga, puro kandidato ng administrasyon. Mahihirap ang nasa oposisyon eh. Yan, kailangan itong si COMELEC, baguhin ninyo yung inyong resolution. Bakit kayo pumapayag? Dasal okay. Pero sabi nga nasa Diyos ang awa. Nasa tao ang gawa. Gawin natin, tayong gagawa nun. Totoo ba yung scenario niya yun na talaga nasa ospital? Kailangan kasi maging maingat din ang mga vloggers. Huwag niyong bigyan ng sandata yung inyong mga tinutuligsa at gagamitin sa inyo yan. Maging maingat kayo. Kung alam mo palang artificial intelligence yun, di sana nagtanong ka na lang. Meron kami napanood dito. Totoo ba? May sakit ka. Kawawa ka naman. Kahit kalabang kita, pagdarasal kita. Mga ganon. Pero kung ganyan, papakita mo, parang namang it will create anxiety sa mga nagmamahal sa kanya. Kasi lalabas, fake news yun. Galit tayo sa fake news, huwag tayo maging daan sa fake news. Kahit na hindi natin sinasadya, maging maingat tayo. Yan ang aking suwestyon, mungkay sa ating mga kapwa Pilipino na gumagamit ng ibang plataforma upang ipahayag ang kanilang mga damdamin. Maging maingat tayo, tandaan nyo, do not give basis for you to be subjected to harassment, to filing of cases, to be put in jail. Huwag na huwag kayong magbigay ng basis. Yun ang sasama kay Tower of Ignorance. Yung amo niya daw, sana samahan pa rin daw siya kahit magkaipitan na after his retirement. Sama-sama sila. Pag nagkaroon ka rito, lahat sila sasama. Kaya ng pinaliwanag ko kanina, yung sinasabi, hindi naman sinasabi ni Presidente Duterte na diktador ka. Ang sinasabi niya, yung mga kalakaran na inilatag natin kanina, yung mga binanggit ko kanina, yun ay nagpapakita na mukhang tinatahak mo ang daan patungo sa diktadorya. Kasi ang isang diktador hindi na sumusunod sa saligang batas, ginagamit ang kapangyarihan upang maging sandata sa pang-aapi, sa paglalabag, sa pagsira, sa pagyurak ng karapatang pangtao. Yan ang pinupunto ni Presidente Duterte. I disagree with that part na he was the president right now, the current president, has been re-elected because of the Marcos name recall. No. Kaya na-elect yan because of the Duterte brand na kumapit sa pangalang Marcos. Sabi ko nga sa inyo, tapos na ang panahon ng mga Marcos loyalists. Nawala yan eh. Kasi dalawang presidente ang dumating. Nawala. Hindi ba? Binipita ko sa inyo yung inaasahan ko pinakamalakas na leader ng Marcos loyalists. Magkita kami doon sa rally sa Luneta Grandstand, yung 1.8 million initiated by Iglesia ni Cristo. Nag-iisa. Tinanong ko nasaan na yung grupo mong napakalaki. Wala na. Nagkawatak-watak na yon. 12 taon na kasi nakaraan eh. Kaya ang pumalit doon, yung mga Duterte. Kaya nanalo yun eh. Dahil na doon si Inday Sara, kasama si Marcos Jr.,
at yung 4 na kalaban ni Marcos Jr. ay tinutuligsa ang Duterte na minamahal ng bayan. Kaya nag-gravitate lahat doon sa tandem na yung kaya nanalo. Yan ang katotohanan niya. Abe, kanya-kanyang isipan niya. Kung yan ang kanyang pananaw, hindi mo matatanggal yan sapagkat siya nakikita niya ang mga pangyayari sa ating bansa. Kaya ipinanganak ngayon ang ganyang mga kaisipan. At hindi siya nag-iisa, marami nag-iisip ng ganyan. Sabi ko nga, palingkera ang estilo ng isang yun eh. Ayaw na, just ignore her. Galing lang yun sa kanila, nagpapakitang gilas lang yun para sasabihin na hindi na sayang yung pagkakapuan sa kanila. Marami pang ganyan. Tingnan mo, palingkera nga ang estilo eh. Kaya asahan nyo, maraming palengking mensahe yan. Kaya nga nangyari yun dahil nawala na sila eh. Nawala na yung mga NPA, CPP doon sa lugar na yun. Oo, taka sabi ka nila, attorney, kung wala si... Yes, sir. Kanila, bumalik na kasi sa gobyerno. Nasa lipunan na uli sila. Kasi nakita nila ang katapatan ng dating Presidente Duterte. At with respect doon sa NTF-ALCA, ang katapatan naman ni Marcos Jr. na ipagpatuloy yung bahaging yun. Ayun lang, yung bahaging yun. Napupuri ko siya doon at saka yung kanyang posisyon na walang jurisdiction ng ICC. Tayo maging mapanuri, ulitin natin, mapanuri kayo sa inyong mga bobotohan. Ako ayaw ko ng pangkasalukuyang kalakaran sa politika, sa ekonomiya. Ang aking talagang kaisipan dyan baguhin natin, magkaroon tayo ng isang gobyernong revolusyonaryong at espiritual para magkaroon ng pagbabago. Pero since mukhang hindi pa naman magaganap yan, kailangan mag-participate tayo sa halalan. Pero suriin niyo yung mga kandidato dahil marami ang mga nagpapanggap, marami ang gumagamit sa mga influencer na tinatawag. Nagbabalat kayo po sila. Maraming korap na nakapasok. O, di ba? Maraming mga nagpapanggap. Kaya ako, pastor lang tayo. Pastor Kibuloy. At yan, sigo. Saka punta tayo sa bahay ni Willie. Apollo. Tayo tayo ng bundok.